Agarang tulong para sa mga nasalanta at pagpapatupad ng pangmatagalang plano ng rehabilitasyon ang ilan sa tinututukan ngayon ng Task Force Yolanda. Bukod dyan, nagbigay na rin ang mungkahi ang ilang eksperto tungkol sa mga dapat isaalang-alang sa muling pagpapatayo ng mga bahay sa mga nasalantang lugar. May report si Salima Refran. Ang pinsalang tinamo ng mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda, aabuti ng bilyong-bilyong piso para maibalik sa normal. Para sa Rehabilitation and Recovery Plan ng gobyerno, layo nito makapagbigay ng agarang tulong sa mga nasalanta, mapalawig ang mga medium-term initiatives and programs, at mapatupad ang mga pangmatagalang plano ng rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Ilan sa aspetong tinututukan ng binuong Task Group Yolanda ang pabahay at pagtatayo muli ng mga struktura sa lugar, pagbabalik ng supply ng kuryente at pagbibigay ng kabuhayan at trabaho sa mga nasalanta. Kasabay ng planong rehabilitasyon, iba't ibang mungkahi naman ang binigay ng ilang eksperto pagdating sa mga dapat isaalang-alang sa muling pagtatayo ng mga bahay sa mga nasalantang lugar. Ayon sa urban planner at architect na si June Palafox, flood-resilient homes ang dapat itayo sa mga komunidad na nasa baybayin. Siguro dapat wala ng livable bedrooms below the flood line. Dapat above. So yan tinatawag ko ng adaptive architecture. Pero higit sa lahat, kailangan daw bumuo ng disaster management plan sa bawat lungsod. Dapat din daw maglaan ng 10 hanggang 20 hektaryang evacuation area kung saan maaaring ilipat ang mga residenteng nakatira sa mga lugar na may tuturing na danger zones sakaling magpatupad ng forced evacuation. Ayon naman sa isa pang eksperto, nararapat ng itaas ang requirement ng umiiral na building code. Imbes sa 250, 300 kilometers per hour na bugso ng hangin na raw ang dapat kayanin ng mga struktura, singlakas ng hanging dala ng bagyong Yolanda. May aspeto yan eh. Yung design parameters, pwede yung design procedure, pwede rin yung implementation sa construction, pwede rin naman sa paggamit ng specification. So maraming aspeto pero alin doon ang susundin o hindi na susunod. Yun siguro yung napag-uusapan ngayon. Ang implementation o enforcement nasa local government unit. Sa datos ng UP College of Engineering, nabibilang ang Leyte at Samar sa Zone 1 batay sa wind zone map ng bansa. Sa Zone 1 ay dala ang pinakamalalakas na hangin sa nakalipas na 4 na dekada. Salima Refran, GMA News.